Magagalit mga Muslim nito sa pinagagawa ninyo ngayon. No? Si Senator Robin idinawit na, no? At talagang itong Bernardo na to at itong Bonoan na to, hindi ko alam kung wala na sa sarili itong mga to, no? O ewan ko kung nabulungan ba ng diablo to o ng demonyo, no? Iba na siguro, ewan ko. Pero sige, sa investigasyon, patunayan natin, no? Na nanganganib po ang mga senador. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, mas pinaniniwalaan nila yung mga involved sa pera, sa malaking kaban ng pera, yung mga sekretary na yan, no? Na hindi lamang pinatawag sa Blue Ribbon at hindi ginisa ni Senator Dante Marcoleta, bagkus basta nilang ginawang state witness si Bonoan at pinagsalita. No, wala sa ayos, wala sa pagkatanong. Kasi tandaan nyo pag iba ang pag-amin, iba po na siya sabi, sige, aminin mo sa amin kung ano nalalaman mo. Iba po yung nagtatanong ka. Iba po yung nasa Blue Ribbon ka, ginagawa ni Senator Marcoleta, nila Jinggoy dati, nagtatanong sila, may cross-exam, no? May pagtatanong, halimbawa, nasang ka nun? Sino pumirma? Sino diyang kasabot mo? Mako-corner Kasi may mga tanong na hindi kayang sagutin, pero mapipilit ang kasagutin, at doon malalaman yung key na nagsisinungaling ka o hindi. No? Dito walang nangyayaring ganunan. Basta magbabalita na natin, dinawit sa ganito, dinawit sa ganyan. Tapos isa ligtas si ganyan. No? Yung forma rin, bumaliktad, natakot, sabi, binayaran, lahat, etc. Hindi ba kayo nakakalata, mga kababayan? Ha? Magagalit mga Muslim ito sa ginagawa nyo, pati si Senator Robin. Si Senator Bongo, easy target sa kanila. Kasi alam nila may ICC warrant lalabas si Bongo, i-warrant nila. Biruin mo, si Senator Robin, pinakita niya yung salin niya, mayroon siyang 200 plus o 300 million pesos sa bangko niya. At yun, pinaghirapan niya bilang artista. Dahil sa pagiging artista dati niya, malaki ang talagang bayaran sa artista. Isipin mo nila si Coco Martin ngayon, Si Coco Martin ngayon, napakayaman. Sabi niya sa interview ni Coco Martin lahat nasa kanya na. Sabi ni Coco Martin, may sports car, may bahay, may lahat na, ang dami ng kagamitan, lahat ng ano. Coco Martin yun, Ibig sabihin, talagang ngayon yun. Sa panahon nila, dati, na kung saan, pag naging sikat ka, ikaw lang talaga ang sikat. Kasi ngayon, pag sikat ka, marami nang sikat, marami kang kaagaw. Dati kasi pag sikat ka, talaga ikaw lang yun. Ikaw lang pinupokus sa tao kasi wala pang cellphone Bibihira, pag palalabas sa sine, papalabas sa pelikula, sa mga tape, mapapanood mo ngayon si Robin Padilla bilang bad boy, alam mo yung mga ganyan, yumaman siya dyan sa pagpipelikula niya, sa pag-movie niya, mga yung tinatawag na baby ama, anak ni baby ama, malaki kinita, at may mga business din siya, no? Yan po si Robin Padilla. Pero kukuha ng malaking pera, hindi naman siya sabi kumukuha ng pera. Basahin natin para mas maintindihan natin, Hindi mo sinabi dito, leadership funds ng mga senador. Go Padilla kabilang sa mga nagsumite ng project list sa DPWH Bonoan. Walang masama kung nagsumite ka ng project list kasi senador ka. No, pero ang masama kung pagbintangan ka na kinurakot mo yan, walang makita. Tanim kaso, tanim ebidensya. Yan ang masama. Makulong lang ang mga senador. Wala silang makita kay Senator Robin Padilla. Sabi ko nga sa inyo kung si Senator Marcoleta hindi bago-bago, pinagbintangan din na may nakaw na pera lahat pinagbintangan magnanakaw Galing, no? Ang gagaling nila, no? Parang nakita kasi nila yung survey. Nakita nila yung survey mataas doon kay Lenny pati kay Rapi. Siguro nalikot yung utak nila. Mataas ika ang survey nila. Ay, di, sige. Ibig sabihin, marami maniniwala sa atin pag sinabi natin to. Ganon, di ba? Antindi, no? Ang gumagawa niya si Satanas. Binanggit ni dating DPWH Manny Bonoan, sina Sen Bongo at Sen Robin Padilla na ilan umano sa mga senador ang sumiti ng listahan ng infrastructure project sa DPWH sa ilalim ng leadership fund noong 2025. Sinabi ito ni Bonoan sa pagtistigo niya sa kasong malversation laban kay dating senador Bongo, Revilla at pagkapwa-akusado nitong kaugnay sa 92 million ghost project sa Pandi, Bulacan. Bukod kina Go Padilla, kasama araw sila Sen Jinggoy sa mga sumite listahan ng proyekto sa pamamagitan ng dating DPWH, Yusek Roberto Bernardo. Itong Roberto Bernardo to, malaki Ito yung taong ito, malaki ang ginagawa itong gulo sa bungangan na itong taong ito kasi dapat to mag-ingat ho kayo sa pagsasalita nyo. Siguraduhin nyo ho. Kasi gulo ho mangyayari. Di ba?
Grabe ho. Asa na po yung nag-text sa inyo si BBM sasabi? Di ba siya ba yun? Oh. Ayon kay Bonoan, walang masama kung mag-avail ang senador sa isang leadership fund dahil entitled daw sila rito. Walang masama kung mag-avail sila ng fund. Pero ang masama nga, binanggit pangalan nila, tapos ipapaisip sa mga tao na sila may kagagawan, sila may insertion, sila may kuha. At pagdating sa investigasyon, wala makita, kunwari, tanim bala, tanim kaso, tanim ebidensya. Di ba? Ganyan ang maaaring kutob natin. Kutob lang naman yan. Possible na pwedeng mangyari. Grabe, no? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Huwag isip-isip kayo. Sa bagay, ang nag-iisip naman, ang hindi naman nag-iisip, yung mga pinklawan, pati mga loyalista. Tuwan-tuwa ang mga loyalista kahit alam nila totoo eh. Alam nila ang katotohanan na si Senator Robin, wala naman sinabi, alam nila, si Senator Robin, alam naman nila, hindi naman nagnakaw si Senator Robin. Pero dahil niya sa kaayaw nila kay Senator Robin, ang gagawin nila, paniniwalaan yung sasabihin. Kahit hindi naman totoo. Di ba? Yun nilang pinakalaban nila. No? Oh. Ano pa? Dali. Oh. Ito pa sabi. Dating DPWH Sec Bonoan, sinabing nagpasa sa kanya sa dating Yusek Roberto Bernardo ng listahan ng mga infrastructure project mula kina Sir Bongo at Senator Robin. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan na gusto talaga nila makulong lahat ang mga senador. Hindi na dahil sa pag-iimbestiga rin ng flood control kasi si Senator Robin yan eh. No? Gusto nilang ikulong sila, ang mga senador, para bumaba yung boto na hindi na 16. Maging ang boto siguro 12 na lang o 14 na lang. 'Di ba? Yun ang gusto nilang palitawin ngayon. Oh, babasa pa tayo ha. Ayan oh. Bongo, binanggit sina Sen Bongo at Senator Robin sa mga nagsumite na anya ng project sa DPWH. Ano to eh, delikado to eh. Delikado yung mga ganitong pahayag eh. Bakit? Madaling manipulahin to, madaling makinaryahin to eh. Lalo na pag ang pabor sa kanila. Sana wag naman, Boying. Wala na kayong kaluluwa pag ginawa nyo to. Totoo lang. Magagalit mga Muslim sa inyo. Alam na mga Muslim kung alam nyo ang doktrina ng Muslim. Pati nga doktrina ng Iglesia ni Cristo kay Senator Dante Marcoleta bilang handog eh. Alam nila yan na hindi sila kukuha ng pera ng bayan. Wala silang ninakaw. No? Pero etong mga to, pati mga taong kagaya ng mga Muslim, hindi gagawa ang Muslim yan. Isang matagal ng Muslim na si Senator Robin Padilla at alam niya kung ano ang turo sa Quran. May takot siya at may paniniwala siya. Tamo sa tuwing magsisimula siya, magsasalita siya ng mga panalangin sa Muslim, 'di ba? Sa tingin niyo gagawin ni Senator Robin to? Hindi pa naman tayo, nagko-conclusion pa naman tayo, nagchichore pa naman tayo, wala pa naman sinasabing dawit talaga sila. Pero binanggit ang pangalan nila. Ibig sabihin, may posibilidad na idawit talaga sila. Kumbaga, pahinugin. Sa pahinugin, pwedeng kasuhan, pwede talang sabihin may kinuha. Ibig sabihin, gagawin nila to, pag yung talagang gusto nila, mapakulong talaga itong dalawa na to. Tapos niligard na makukulong. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Gumising na kayo. Huwag na kayo magbulag-bulagan. Gumising na kayo. Huwag kayo magbulag-bulagan. Alam natin kung ano nangyayari. Talagang may nagtatago na isang tao na big fish para lang mapagtakpan ang lahat ng kasalanan niya. Sinasakripisyo niya kahit magalit ang sambayan ng Pilipino, sinasakripisyo niya ang mga senador. At alam niya sasang-ayon yung napakarami kasi niya, yung pinklawan pati loyalista, galit sa mga Duterte. Kaya sinasamantala niya yon. Eto sabihin ko sa niya, yung big fish na yan, walang puso, walang kaluluwa. Sana, Boying, may kaluluwa ka. Makita mo ang totoo. Ito pa. Kailangan, sabi ni Boying, kailangan silipin yung list of infrastructure project that DPWH Yusek Bernardo submitted at tubunuan. Alam ng taong bayan na wala tayong kinikilingan, kahit mga senador pa yan. Totoo naman. Alam namin wala kang kikilingan dapat. Kasi ombudsman ka. Pero sana naman lang, hindi kami maniniwala pag may nakita kayo labang kay Senator Robin pati kay Senator Bongo. Hindi kami maniniwala. Dahil alam namin ang pagkatao ng dalawa na yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Sana wala makita. Kasi pag may nakita, ibig sabihin invento.
Yun ang aking pananaw. Magagalit sa inyo mga Muslim niya sa pinagagawa ninyo. No. Di ba? O, ito pa, painggan natin si Jesus. Hindi Crispin Jesus Duque. Ito na, mainit-init pa si former Secretary Bonoan na naka-hospital arrest ay nag-testify sa Sandigan Bayan at sinabi nito na ayon kay Yusek Bernardo humingi ng pondo si Senator Bongo at Senator Padilla sa 2025 national budget. Oh, grabe, May no? bag Yang Bernardo sa Bonoan na yan. Si Bono gagawin state witness. Nakalakad bigla Nawala sa pagka-wheelchair bakit? Napalitan ba ng script? Magtuturo ba ng panibago? Para maabsuelto? Isipin mo mga kababayan. Ang chairman ng appropriation Saldico, pati speaker. Tapos ang lalayo ng pagtuturo. Ikaw ang sekretary ng DPWH, imposibleng hindi mo alam yan. Ano ka? Kinokontrol ka ng mga empleyado mabababa? Wala kang alam sa chairman ng appropriation, sa speaker, ano ginagawa? Ikaw naman. Huwag nyo nga kaming gawin, pinanganak lang kahapon. Kayo, talagang kapalan ng mukha, no? Hayagan talaga ang ginagawa nila. Una namang pahihinugin ang ombudsman. Sigurado ko mahihinog ka agad ito. Yung kay Joel Villanueva ay nahilaw. Hindi, pahihinugin nyo pag hindi nakisama si Joel. Pipilitin nila makasama si Joel na bumot. Malamang ito, teorya ko pipilitin nila si Joel na makisama na napabotohin na ma-impeach si Sara. Pag hindi, kita nyo kahit ayaw ng tao na pipilitan sila na sumunod. Grabe, no? Ang sama ng Big Fish, no? Ang sama, no? Grabe, no? Tapos, sasabihin nyo mabuti. Sama na ugali niyan. Sabihin ko sa inyo. Akala nyo, ito sabihin ko sa inyo mga vlogger, babalikan kayo lahat niyan. Kayo ang kakalusin yan. Kayo na ang pag-iinitan niya sa susunod. Maniwala kayo. Mark my word, kasi sabi ko. Kay Chis Escudero ay biglang nawala. Parang iniisip ko na, Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano, pinapakasuhan ni Ping Lacson sa ombudsman. So ngayon, partner naman si Bongo at si Senator Padilla. Lahat yan kakasuhan nila, lahat yan uubusin nila, maniwala kayo sa akin. Yeah. Grabe, sama na ugali, no? Sama na ugali, no? Yung mapagtakpal, halatang guilty, no? Yung sinasabi na talagang guilty ka. Halatang halata, sobra na. Ayaw, nagbubulag-bulaga lang yung mga yan. Kasi yung mga pinklawang pabor sa kanila yan, ginagawa sa kanila sa mga Duterte senator. Pabor sa kanila yung ginagawa na yan, kahit alam nilang totoo. Kasi nga, makikinabang sila sa boto sa 2028 Pero ang sama na ugali na yan. Tatandaan namin lahat ng nakisabot na congressman, hindi nangingialam ngayon pati senador. Huwag nyo nang iboto sa susunod na eleksyon yan. Dahil yan mga yan, salot sa bayan yung mga yan, mga kababayan. Salot yan. O di, sinong matitira doon sa kanila? Si Loren Ligarda, umalis na. Yung 2 bilyar na lang ang natitira. Bibigay kaya yung 2 bilyar? Grabe, no? Tapos yung taong bayan, di pa pala gumigising, naniniwala pa rin sa ginagawa ng Big Fish. No? Naniniwala pa rin sila. Grabe. Grabe. Yan? Tapos sabihin nyo, uto-uto ang kay INC. Sino uto-uto ngayon? Harap-harapan kayo, niloloko na. Taong bayan na yung nagreklamo, hindi naman politiko. Hindi naman sila Seto Marcoleta, sila ba to ang nakakakita ng totoo? Yung taong bayan nanonood sa balita. Kitang-kita namin kung ano yung nangyayari. Sabihin nyo, hindi kayo toto. Grabe. May kaluluwa ba kayo? May puso pa ba kayo? Doon sa kabila ng mga manyanyakaw talaga, walang tinatamaan doon, Wala. Si Martin Romualdez happy.
Hindi pa nakukulong. Hindi pa nakakasuhan. Sinabi lang, kakasuhan pa lang. Ah! Magtatatlong linggo na nga ngayon mula ng SONA eh. Bilangin nyo. 27 ang SONA. Ha? 7. Sa isang linggo, 20 days na. Tama? Magtatatlong linggo na. Wala pa, kaso. Nasa na? Sige nga. Yung mga kontraktor, yung mga matitinding pangalan, wala pa rin. Si Marcos, di ba? Hindi man lang na itatanong. Ang problema nila si Magalong. Ano ba ito? Siguro dahil tayo mga Pilipino, katulad sa akin, patawa-tawa lang sa nangyayari. Siguro iniisip nila, wala yan. Hindi makakakilos sa tao, hindi tayo lalabanan yan. Ganyan ang iniisip ng mga yan. Hindi, kahit nag-rally ng mga yan, wala silang magagawa. Kala nyo lang yun. Darating ang panahon pag nasa nakababa na kayo. Yeah? Maniningil ang taong bayan sa inyo. Maniwala kayo. Sa ginawa nyo. Wala silang magagawa. Tatanggapin na lang nila yan. Anong aasahan natin? Mananalangin na lang tayo na kumidlat diretso sa kanila. Totoo yan. Totoo yan. Kikilos ang Panginoon Diyos. Maniwala kayo sa akin. Pag ang taong bayan na, di ba sabi niya sa Biblia, sa Roma, ang nagluklok sa inyo dyan ng Panginoon Diyos. Tama? Di ba may sabi niya sa Biblia, ang sino man kumwestiyon na kayo, ba't kayo nakaluklok dyan, mananagot sa Panginoon Diyos. Totoo yon. Pero may sinabi din sa Bible, na kapag ang pinuno ay masama na, apektado ang bayan. Sabi pa nga sa ibang version ng Biblia, dapat bumaba yung pinuno na yun, umalis na ang pinuno, masamang pinuno. Nadadamay ang taong bayan. Yeah? Ibig sabihin, yung ginagawa ninyo, taong bayan na, ang nasasaktan, Diyos ang naglagay sa inyo dyan, sa posisyon na yan, ha? Pero, Diyos din ang mag-aalis sa inyo dyan, sa ibang kaparaanan. Hintayin nyo lang ang Panginoon Diyos. Nasa Diyos ang ganti. Sabi nila, hindi na gumaganti ang Diyos. Hindi. Ang Diyos nagpaparusa. Ang Diyos pag-ibig, pero Diyos din ang katwiran yan. Ginaganto nyo, sobrang na yung kasamaan na ginagawa ninyo. Yung kasalanan sa espiritu, kasalanan sa laman, okay yun mapapatawad yun Yung nagnakaw kayo, possible na mapatawad kayo ng Panginoon sa ginawa ninyo Kahit anong ang kasalanan, manilinisin niya Pero yung ginawa ninyo sa taong bayan ngayon, karumal-dumal yung ginagawa ninyo, nagnakaw na kayo, gusto nyo pagtakpan pa kayo, kikilos ang Panginoon Diyos, maghintay lang kayo. Tingnan nyo. Hindi lang karma aabuti ng mga to sa ginagawa nyo sa taong bayan, sa lahat ng individual ng mga senador. Ang titindi ng ginagawa ninyo. Higit pa sa salitang karma. Hindi kasi totoo karma Sa Kristiyano kasi, hindi naniniwala sa karma dapat yan. Ang karma kasi paniniwala ng ibang relihiyon yan, ibang nasyon yan. No? Sa ating kasi mga Kristiyano, naniniwala tayo kung ano tinanim, yun ang aanihin. Kung ano ginawa, yun ang ibabalik sa'yo. Yeah? Yun doon tayo naniniwala. Mangyayari kaya. Sige lang, maghasik lang kayo. Kayo din mag-aani yan, hindi kami. Ayun. Parang sa mga nawawalan ng pag-asa dyan, manatili kayo na may pag-asa. Bakit? Tuloy-tuloy lang yung bagyo. Sabi ng pag-asa. At habang may bagyo, naaalala natin yung pagnanakaw nila. Sayang ang bayan. Totoo yan. Yeah? August pa lang, tuwang-tuwa na sila, kala ligtas na sila. Panimula pa lang yan ang ulan. Hintayin nyo September, October, November. Iyahayag na kayo talaga ng langit. Panoorin natin sa Salvador Paneros tungkol sa impeachment pati sa may kaugnayan to sa flood control lalo. Dapat ka, kung ako masusunod, tigil na nila yan. Wala naman. Wala namang ilalabas yan kung hindi paninila. Yung mga ebidensya nila, palpak. Sana na makatulong sa kanila prosecution, lalong naipapakita ang kawalan ng batayan ng pagdemanda by impresa. Yan ang katotohanan. Ang delikado yung mga nag-recant kasi pwede sila at mukhang may demand na nga sa kanila. Kawawa yung mga nag-recant.
Sa tingin nyo, makakalakad kayo araw-araw? Nakayuko kayo maglalakad sa tao? Sa tingin nyo, makakatulog pa kayo na maayos yung mga nag-recant na former Marines? Tingin nyo? Tingnan nyo yung mga hindi nag-recant. Pinuri ng tao, minahal ng taong bayan. Totoo lang. Baka pag tumakbong counselor yun, mananalo yung mga yun eh. Yeah. Totoo lang. Kasi ang minamahal ng nature, lalo ng tao, yung katotohanan. No? Perjury. Yan ang magiging problema nila. At kung totoo man na tumanggap sila ng pera, makukulong naman sila. Saka hindi nga paniniwalaan yung kanyang recantation. Kasi kailangan ang recantation para paniwalaan mo na napilitan ka lang gumawa ng iyong salaysay sa unang pagkakataon. Dahil ikaw ay tinapot, brinay, o pinagtatangkaan ang iyong buhay. Maliban doon, pag ikaw'y nag-recant at di mo mapatunayan yun, na nagpwersa ka lang magsalita ng kasinungalingan ng umpisa, akala, paniniwalaan yung una mong sinabi at makukulong ka pa. Kaya yung mga marino, mag-isip-isip kayo. Kung ano yung totoo, yun na lang panindigan nyo. Ito naman si Balix. Si Balix ko, mga mahina yata ang pag-handle mo. Parang napapasama ang Mahina, ano mo kasi sir, hindi naman hawak ni Baligod, yung utak ng mga yan. Mas malakas ang kapangyarihan ngayon ng pera sa maleta kaysa yung kay Baligod. Saka yung pananakot na ginagawa na ngayon ng taas. Natabo, grabe na po nangyayari ngayon. Iba na po nangyayari ngayon. Hindi na maganda po. you're handling your clients. So, totoo lang. Hindi mo talaga ma-decipher ngayon kung totoo yung sinasabi niya o parang pareho lang sila naglalaro. Hindi mo alam kung gawa-gawa. Ang paniniwalaan dyan, yung unang sinabi nila. Yung sinabi nilang hindi totoo sinabi nila ng una, yun ang ito katibayan na, totoo talaga yung sinasabi nila ng una. Huwag kami. Alam namin na nangyayari. Ibig nyo sabihin, si Saldico nagpatunay na totoo sinasabi ninyo. Appropriation yun. Ano ba kayo? Palang nila yan, papailan, pero yung kaso mahina para ma-dismiss. Hindi mo na alam eh. Talagang itong gagaling nitong mga taong itong gumawa ng mga plano, mga estrategiya. Kasi alam naman natin na talagang totoo. Totoo kasi tinuturo mismo ng mga nag-participate. Yung scam dyan sa DPWA. Sapat na nga si Saldico eh. Nung nagturo eh. Di ba? Hindi niyo paniniwalaan. Isipin nyo, anong dahilan ba't si Saldico magtuturo ng ganon? Anong pakinabang niya? Sige, Sunwest siya na kontraktor. Mayaman si Saldico, may eroplano. Mayaman si Saldico, may eroplano. Ikaw magkaka-eroplano ka, sabi mo hindi ka mayaman. Ay, hindi ako mayaman, may eroplano lang ako. Ibenta mo yung eroplano mo, mayaman ka na eh. Yeah? Tapos marami kang pera. Nakatira ka pa dyan sa France yata, dyan sa Europe, sa pinakamamahal na subdivision. Sabi ni John Vic. Kumbaga, sa pinaka-highest na mayaman na tao lang, kilalang tao nakatira dyan. Mayaman ka. Congressman ka. Ang dahil mo nakuha. Ano pang ibang dahilan para ikaw ay magsalita? Binayaran ka? Impossible. Para mo sinabi na Atong Ang binayaran. Hindi ako maniniwala. Di ba sabi nga ni John Vic, si Atong Ang, isang araw kumikita ng 1 billion. Para mo sinabi si Atong Ang binayaran. Hindi kami maniniwala. Chavit Singson binayaran. Maniniwala kayo? Manny Pacquiao binayaran. Maniniwala kayo? Bayaran mo si Manny Pacquiao magkano? 2 billion? Barya lang kanya yon. Magkano premyo niya sa dun sa boxing niya? Barya lang yun. Magkano babayad mo kay Pacquiao? Ba't mo mabayaran? O, so ano ibig ko sabihin? Anong dahilan para si Saldico magsalita? Mag-trip lang siya, magsasalita siya, mandadamay siya? Walang kapalit. Ba't siya magsasalita? Para lang malinis sa pangalan niya? So, ibig sabihin, kung parang malinis ang pangalan niya, so dawit si Saldico. So, chairman siya, dawit yung speaker. So, dawit din yung nagsisignature ng budget.
Tapos wala kayong kinalaman? Ikaw naman, Bernardo, saka ano, ayaw nyo sabihin ng katotohanan. Sa kanilang mga payan, talagang totoong merong korupsyon, totoong maraming tumanggap. Pakinggan mo si Saldico, tinuturo niya, pati ang presidente ng bansa, kasama si Martin. Tanungin mo yung mga resource persons sa DPWH, tinuturo din sila. Itong mga marino, ganon din. Pero bakit hanggang ngayon hindi maisulong yung demanda sa lahat ng mga tinuturo? At kaya naman ang tinidemanda mo, nagbabaliktaran. Parang, Tingnan mo ang daming tinuturo, ang daming tuturuan. Iisa tinuturo nila, iisa papupuntahan. Wala talaga, no? Alam mo ito ito lalo na patunayan namin sa amin mga nanonood, sa amin nakikita-subaybay. Iba kasi nagsusubaybay sa nagmamasid lang. Yung mga pinklawan nagmamasid lang yan. Tayo nagsusubaybay tayo araw-araw. Tandaan nyo pag itong bagay na to, kaya dami nakukulong, at sila ligtas lagi lahat sila. At lahat gusto makalimutan ng flood control issue. Isa lang ibig sabihin, maraming magkakasabwat. Tandaan yan. Very talagang, ika nga very organized. Very kumbaga sa isang birthday party, o sa isang event, maraming nag-organize. Lahat sila nag-participate. Kaya lahat may mga sahod. Lahat meron natanggap. Oo. Ganyan itong sitwasyon na to, ganito ituturing natin. Napakaraming natanggap nila. Sabihin ko sa inyo. Kasi isipin mo kung isa lang o 3 tao, palagay mo, malalaking tao, 5, big fish, may tumanggap. Hindi, palagi natin, hindi si Marcos, wala. Alisin mo si Marcos sa isip nyo, alisin si Marcos, wala. Hindi kasali yan. Hindi kasali ngayon yan. Sige. Hindi kasali si Marcos usapan na. Kung hindi si Marcos, at ang tumanggap lang ay yung mga nasa baba. Sila Bernardo, sila engineer, district engineer, sila Diskaya, at ibang senador. Bakit tahimik yung congressman? Tanong ko sa inyo. Sige, eto, catchy question. Napakatalino lang. Talino ba gamitin nyo? Huwag mo sabihin na ewan ko ba't tahimik sila. Hindi. May sagot. May sagot ang sitwasyon. Kahit saan kayo pumunta, hindi pwede manahimik ang isang congressman. Lalo na nasanay tayo na maingay sila kay Sara. Kay Sara nga nagsasalita sila What if kaya itong malaking nakawala to, ba't di sila nagsasalita? Hindi kasama si Marcos dito Kung hindi kasama si Marcos, anong pinangingilagan nila, ba't di sila nagsasalita? Ayaw nila makialam. Walang congressman nangingialam. Si Libiste ang congressman nangingialam, saka si Paulo. Pero napipilitan lang si Libiste. Kasi natatakot siya kasi may babanta ang buhay niya. Umalis na nga ng bansa Kasi baka pagbantaan For security purpose siguro yun, hindi ko alam. O baka official na paalam yun, syempre. For nakalib. Di natin alam kung baka bumalik na sa isang araw. Di natin alam. Isipin mo, bakit hindi, ito na po sa isip mo, ito na lang. Bakit hindi nangingialam ang mga congressman na dapat sila ang mangialam, mga representative? Na, teka muna, si Sara lang, ba ang natin? Buti pa nga si Seljok no, nangingialam na Okay si Seljok no. At alam naman natin, hindi talaga siya kasali sa flood control issue. Pero yung mga pinangalanan, bakit di nangingialam? Kayo maggusga, sige, kayo makababayan, kayo humatol. Ang isang ordinaryong tao na talagang ikaw ay gusto mo, papanagot, na accountability na sinasabi mo, na nag-rally pa kayo, pero ba't hindi mo kayang panagutin? Lalo si Rapi, bakit di niya kayang panagutin ang mga flood control issue? Ano meron? Meron ka bang pitatakpan na isang kapatid na tumanggap din? Maring ganon, di ba? Hindi naman kami naniniwala doon, pero baka lang na ang taong bayan, yun ang maisip. Hindi, bakit ayaw nyo? Bakit tahimik kayo sa flood control? Sige ito. Pwede nyo sabihin na, andyan naman si ombudsman Paubayan na natin yan kay ombudsman lahat. Okay, granted, paubaya kay ombudsman. Okay, perfect. Pero kayo, anong ginawa nyo? Ba't di kayo nangingialam? Sapat na ba sabihin kay ombudsman lahat? Ba't tinuturo nyo si ombudsman? Nakakita kayo ng isang obligasyon na si ombudsman na lang bahala?
Bakit? Ba't di kayo? Bakit ayaw nyo? Ano meron, mga congressman? Ano meron? Tanggalin natin si Marcos dito sa usapan na to, ha? Wala na dapat kayong katakutan dahil wala na si Marcos, hindi kasali si Marcos. Pero ba't ayaw nyo pa rin? Oh, isa lang ibig sabihin, mga kababayan. Kayo humatol kung bakit. Sa isang eskwelahan, kaya di ba sa isang high school kayo, pag high school kayo, magkakasama kayo sa room. Di ba, minsan sa room nyo, may takipan eh. Di ba? Pag yung magkakasama, minsan magkakatropa kayo 10. Pag yung isa sa inyo nakagawa ng katrantaduhan, hindi niyo sasabihin sa teacher, di ba? Kasi dati ako nag-high school ako dito sa Badyan sa probinsya. No. Kami mga siguro mga 12 kami magkakabarkada. Pag magkakasama kami sa kantin niya, no? Pag sa room magkakasama rin kami, magkakaro kayo. Pag nasa huling row kami. Pag yung kasamahan namin, maniwala ka, nasa last row kami, ha? Nagpupusoy pa kami doon, Bawal yun dati, pero nagpupusoy kami, abutan na lang 5 piso. 5 piso, nagpupusoy kami noon. Dati pa yon, no? Ngayon, may isa doon na tropa namin na wala. Nag-cutting classes. Kasi malaki yung school namin eh. Yung isang estudyante na yon, kaklase namin, umalis, nagbilyars. Kasi sa school, pwede kang tumakas eh. Basta kakilala mo lang yung gwardiya, tumakas. Hinanap ng teacher, nasan si Santos? Kanina dito yun ah. Ba't nawala? Hindi naman nagpa-clinic yun. Nasaan? Sabi ng isang kaklase ko, Ma'am, baka nag-CR lang po. Sabi ng isang kaklase ko, ditong kaklase ko, Ma'am, nandun niya sa kantin po. Nakita ko kumakain. Yung isa naman, Ma'am, kinausap po si teacher dun sa kabilang building. Iba-iba yung sinasabi. Pero magkakasabot kami. Nililigaw namin yung nagtatanong para mapagtakpan lang yung kaklase namin. Kasi nga, kami magkakasama. Kami nakikinabang kami sa isa't isa. Ayaw namin ilaglag yung isa namin. Kasi pag nilaglag namin nyo, laglagan na yan isa-isa. Gets nyo ako? Ganon din nangyayari ngayon. Lalo na kung pera pinag-uusapan, involve ang pera. Tandaan nyo yan, mga babayan. Kaya dito, magkakampi-kampi lahat. Sabihin ko sa iyo. Isa lang ibig sabihin, marami nakatanggap ng maleta. Oo. Mahayag yan sa 2028. At yun ang ayaw nilang manalo, si Sara. Parang sabwatan ng lahat. Para Totoo yan. makapakas sa pananagutan ng pagnakaw ng pera ng bayan. Totoo yan. Ang sinasabi po natin, dahil Totoo yan. Maraming salamat sa iyo, Atty. Salvador Panelo, sa iyong pahayag. At dito nga, mga kababayan, talagang bunuan, tinuro si Robin sa 2025 budget. Bernardo may resibo daw. Pati si Bongo dinawit. Tindi, no? Sila mastermind para lumalabas. Sila mastermind, sila Robin. Maghiwalay-hiwalay. Tama yung sinabi ni Pinky. Tinutugma nila sa sinabi ni Pinky, wala daw mastermind. Pero watak-watak daw. Ito na. Script na. Gumagana na yung script nila. Okay, isang content na makabuluhan. Punong-puno ng karunungan at kaalaman. Ingat lagi. Paalam po sa inyong lahat.